Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung bagong update na trade sa Los Angeles Lakers. Wala pang isang buwan ang Los Angeles Lakers mula sa pagsisimula ng regular season ng NBA, kung saan ang lahat ng mga mata ay nasa kanila sa pagbubukas nila ng taon laban sa bagong hitsura na New York Knicks. Ang Lakers General Manager na si Rob Pelinka ay hindi gumawa ng anumang blockbuster trades ngayong tag-init. Gayunpaman, habang ang mga domino ay nagsisimulang bumagsak sa landscape ng NBA, ay maaaring may ika-11 oras na transaksyon sa abot tanaw. Sa nakalipas na 2 season, ang front office ng Lakers ay tinutuligsa ng mga tagahanga dahil sa kanilang kawalan ng kakayahan na makakuha ng isa pang star-level player upang ipares kasama sina LeBron James at Anthony Davis. Matapos ang nabigong eksperimento kay Russell Westbrook, ang mga gumagawa ng desisyon sa Los Angeles ay tila mas maingat sa kung paano nila lapitan ang pagkuha ng mga bagong piraso. Ito ang magiging unang season ng Lakers sa pamumuno ng bagong hire na head coach na si JJ Redick. Sa roster na halos kapareho sa hitsura nito noong nakaraang panahon, naniniwala si Redick na magagawa niyang i-maximize ang grupong ito. Ang Lakers ay maaaring lumabas bilang isang koponan na maaaring interesadong makipagnegosyo sa New York upang makuha ang Mitchell Robinson. Kailangang maghanap ni Rob Pelinka ng isa pang sentro para sa roster ng Lakers na ito, lalo na dahil sa inaasahang pagliban ni Christian Wood sa pagsisimula ng season. At sinabi ni Davis sa front office na gusto niyang maglaro ng mas kaunting minuto sa 5. Ang Knicks ay nangangailangan ng isa pang 3-point shooter matapos nilang ipadala ang kanilang pinakamahusay na sniper sa Minnesota, habang ang Lakers ay nangangailangan ng frontcourt depth na maaaring magkaroon ng mutual interest sa pagitan ng mga prangkisa. Sa isang iminungkahing trade na may katuturan para sa parehong mga prangkisa, iminungkahi na dapat i-trade ng Knicks ang Robinson sa Lakers para sa mga gwardya na sina Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at isang second-round pick. Ang kalakalan na ito ay tila isang panalo para sa parehong partido habang tinutugunan nila ang mga pangangailangan sa kanilang mga roster. At samantala ang mga kamakailang alingaw-ngaw sa kalakalan ay higit pa sa pagpapalutang ng ideya na ang Lakers ay gagawa ng isang laro para sa Atlanta Hawks standout pick-and-roll center Clint Capela. Lahat sila ngunit kinukumpirma ang anumang mga ruminations na pumapalibot sa isang potensyal na deal na humuhubog. Iniulat ni Blake Meek ng TWSN na ang mga mapagkukunang malapit sa kanya at ang publikasyon ay iginiit na ang Los Angeles ay magsasagawa ng isang pakikipagkalakalan sa muling pagtatayo ng Hawks para sa Capela. Nabigyang katwiran niya ang pangangailangan ng Lakers na dalhin ang isang manlalaro ng kanyang stock sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa bahagi, ang Capela talaga ang kailangan ng Lakers sa kanilang koponan. Kailangan nila ng isang malaking sentro na maaaring maglaro ng mahina at pumutok sa iba pang mga sentro sa kanluran. Ang kanyang kakayahang mag-rebound at maglaro ng depensa sa pintura ay isang malaking bonus para sa Lakers. Pinahihintulutan din nito si Anthony Davis na hindi kailangang maglaro ng mahina at maging kasing pisikal laban sa mga malalaking tao. Sana ay pinapanatili siyang mas malusog, sinulat ni Meek. Ang dating 2021 NBA rebounding leader ay magdadala ng maraming positibong bagay sa pag-atake ng Lakers sa susunod na season. Mula sa pagsusuri sa mata, isa si Capela sa mga pinakamatalinong producer ng screen and roll ng henerasyong ito. Ang kanyang katalinuhan sa paglalagay ng mga epektibong screen, pag-uurong ng husto sa gilid habang sinasakop ang gitna ng sahig, at pagtatapos na may autoridad sa gilid ay magiging kahanga-hanga para sa Lakers lalo na sa konsyerto sa mga gustong pumasa sa James at D'Angelo Russell na nagpapatakbo ng palabas. Sa labas nito, bibigyan din ni Capela ang Lakers ng lakas sa salamin, tulungan si Davis na gawing no man's land sa depensa at bibigyan ng Los Angeles ng frontcourt ng 3 manlalaro sa pagitan ng 6'9" at 6'10" na maaaring ipilit ang kanilang sarili sa anumang kalabang koponan sa liga at lumabas sa break.
Ano po ang masasabi nyo tungkol dito sa trade ng Lakers? Sino po sa dalawa ang nararapat sa Lakers? Si Clint Capela ba o si Mitchell Robinson? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.